Madam. Yes po. Okay, so for example, ito yung menu nung gagawin nyo. So meron kayo dapat na options before kayo mag-proceed dun sa process. So pag pinili natin is administrator. So makikita nyo meron siya, hingi siya ng username and password. Yan. Yan. So try natin na mali yung password. I-view ko lang muna yung password para makita nyo kung mali talaga yung password or tama. So dapat kasi 14, JC Master 14. So, pag nilagay natin is mali, mag-invalid username or password siya. So, magre-retry tayo mag-login. Tapos, hingi ulit siya ng password. So, pag tama, magkakaroon kayo ng options for admin. Parang menu. So, for the show ng product, pag isa-show natin yung product na merong laman na dati, so makikita natin meron tayong 3 products. Meron tayong juice, Ding Dong, Milo, and meron tayong prices na 2, 8, and 12. So, for example, mag-add tayo ng product. So, pabalik tayo kay admin. Every time na may gagawin tayong modification sa database, hingi siya ng username and password. So, add muna tayo ng product. Ang product code natin is 4. Tapos, ang product name natin is Piatos. For example, 14. And ang discount is 0. So, pag sinow natin siya ulit, makikita na natin yung piatos na inad natin. So, dapat continue siya. So, meron kayong gagamitin na text file. And pag ipo-modify naman natin siya, o sige, nagamitin mo na yung gitara ko na maingay. Opo. Computer na to. Opo. Tapos sunod. Mag-modify muna tayo. So, try natin piliin yung 2. So, i-modify natin yung huli nating in-input. So, yung product code niya dito is 4. Okay. Tapos, ang product new code niya is 4 pa din. Ang name niya is Piatos, for example. So, babaguhin natin yung product name kasi Piatos yung naray ko kanina. So, gawin natin siyang Piatos. And then, yung product price is gawin natin 15. And then, click enter. So, kunyari may discount na siya na 1. So, pag sinong natin yung number 4, dapat mag-change na yung name. So, nag-run na yung add, modify. So, try and show. Try naman natin yung delete. So, select ulit tayo ng admin kasi magmamodify tayo sa database. So, dapat magiging ulit tayo ng admin. Then, for example, magdi-delete naman tayo ng item. So, select naman natin is yung 3. So, ang product code na i-delete natin is si 2, for example. So, pag sinow natin ulit siya, dapat wala na si product number 2. So, kung makikita nyo dyan, wala na siyang 2, 1, 3, 4 na lang. So, ganito yung simple menu na pwede nyo gawin. Yung add, modify, delete, and show. So, meron kayong crudes or update, create, update, delete, and search. Itong show. So, for the buyer menu naman, click natin yung buyer. So, dahil wala naman kayong, wala naman sa inyong inventory, papakita ko lang yung flow. So, for example, magbabay si buyer ng product. So, magpipili siya ng code kung alin yung gusto niyang bilhin. For example, is 3. Then, ang quantity is 1. And then, no. So, makikita natin yung list no product na binili. Sa inyo naman is pwedeng report. So, pwedeng makita kung ano yung list na nandun sa database nyo. So, ito lang ipapakita nyo if you want to show the list or yes or no. So, nandito yung code. Explain ko lang ulit. Ito naman tayo mag-out. And then share.
Nakikita niyo yung screen? Hello? Nakikita ba yung screen ko na may code? Yes po. Okay. So dito, kung mapapansin nyo, meron tayo pareng IO stream. So for input and output stream, this one is for file or file handling. Yung para magkaroon tayo ng database dun sa system natin. So still meron pa rin tayo using namespace std. And dito gagamit na kayo ng classes. So you have two types of classes, yung private and public. Pag public, meaning itong lahat ng void na to is meron siya sariling functions. So this one is a function. Kung nakikita nyo itong void, shopping, menu. So ibig sabihin, meron kang shopping class na ang gagamitin mong function is for menu. So pag tinawag mo si menu, ang gagawin niyang flow is itong part na to. Yan. Kaya kung makikita nyo dun sa umpisa, ang naglabas na una is si menu. Kasi dun sa main natin, ang nakalagay dito is, ang i-output mo is si menu functions muna. So, ang in-output niya dito is itong unang-unang function na ginawa natin. So, pag sinabi natin private, nagagamit lang siya dun sa loob ng isang function. Pag sinabi natin public, entire program, pwede siyang gamitin within dun sa program na yan. So, dito sa menu, we have different data types, which is integer and string. So, for integer is choice, and then for the string, gumamit tayo para doon sa username and password, para mag-accept siya na characters and numbers. And this one is just a design. So, yung nag-output doon na parang may line, so naglagay lang tayo ng line and then yung menu and then different options para makita ni user kung ano yung pwede niyang piliin na number. And then, pag pumili na siya ng choice niya, either 1, 2, or 3, pupunta naman tayo sa switch, which is yung paborito nyo na tinatanong nyo sa akin lagi kung kailan kayo magsa-switch. So, ito na yung switch. So, meron tayong switch. Ang laman niya is si choice. Yung i-click or tatanggapin na value from user. So, di ba number ang nakalagay doon? 1, 2, or 3. So, doon sa cases natin, dapat ang nakalagay din doon is yung number. So, ibig sabihin, pag clinic natin to number 1, yun yung magiging laman ni choice. Kung alin yung nandito sa mga cases natin. So, for example, pinili natin yung case number 1, ang unang lalabas is magiging siya ng username and password. So, yun yung ginawa natin kanina pag clinic natin number 1. Pag clinic naman natin yung number 2, pupunta siya sa buyer functions. Okay? So, ito yung ginawa natin na una, naglagay tayo ng username and password, and then, pagkalagay natin, lalabas na yung function for administrator. It's either 1 or 2, lalabas yung administrator for 1, and then buyer for 2. So, pag tinignan natin yung function para kay administrator, ito naman yung lalabas na code. Yan. So, this one is, again, design para mag-accept or mag-input si user ng value from different number, yung 1 to 5. So, dito naman, trinay natin yung kanina, yung mag-add tayo, mag-edit, magre-remove ng product, and babalik dun sa menu. So, dun sa add, kinol naman natin yung add functions. So, we have here different functions sa baba. Each function na ginagawa natin, meron siyang different methods or process kung ano yung gagawin within that function. So, dito sa buyer function, di ba, pag click natin yung number 2 dito sa option, dito sa una, which is ito, yan, na-discuss natin to sa administrator, which is kukuha ng username and password. And then, pag kay buyer naman, is magkakaroon ka lang ng dalawang option. So, either magbabay ka ng product or magbabalik ka sa menu. So, dun sa pagbay natin ng product, mamimili ka ulit ng number, either 1 or 2. So, yun yung case natin dito, 1 or 2. Then, meron ka doon makikitang receipt. Okay? So, sa add shopping na function, yung pag-add natin ng product, which is yung menu number 1, ito, for administrator,
Di ba? Pag clinic daw natin yung number 1 sa keyboard, ang mangyayari, papasok tayo sa case 1, ang method na gagawin niya is yung addition or pag-add ng product. Pag nag-add tayo ng product, ito naman yung function. So, meron ka ditong file stream na ang value niya is data or variable niya is data. So, meron tayong integer for code, integer for token, or magbibilang nung pagpasok ng data. Then, float for price, and then float for discount, and then string for product name. So, ito yung, again, magiging siya ng add new product, mag-insert ka ng code, name, price, and discount. Yun yung ginawa natin kanina. And then, i-open natin yung database.txt na file. Pag nakalagay is ios.in, ibig sabihin, i-read lang natin kung ano yung laman ng database. Kaya gumamit tayo ng function na open. So, pag in-open daw natin yon, kukunin natin yung database and then babasahin ng program natin yung laman ng database. If not data or hindi equal dun sa pag-open ng data, so pwede kang mag-insert or else i-output niyo yung code, name, price, and product. So pag may laman niya na una, for example, yung value natin sa database is isa pa lang, ibig sabihin, ang ilalabas niya lang na data ay isa. So, maglo-loop siya ulit. So, diniscuss natin itong while loop. So, hanggat may nababasa siya na data, maglo-loop siya at i-output niya yung lahat ng data doon sa database. Okay, so try natin tingnan yung database. Open ko lang yung database. Share tayo ng screen. Yan. So, yan yung database natin na ginawa kanina. So, meron tayong laman na juice, 20 pesos, Milo 12, and Piatos 15. So, ngayon, pag tinignan naman natin yung file natin, meron tayo ditong database.txt. Yan. So, meron tayo database.txt. Ang laman niya is yung data na nakita nyo kanina. So, yun yung pag tapon natin ng data dun sa database. Ngayon, balik tayo dun sa code. Yan. So, meron tayo dong database.txt. Ang laman is yung different products na meron tayo. So, if equal daw sa 1 yung token, ibig sabihin may laman siya. So, gumamit tayo ng go to M or go to menu. Okay? So, next is mag-else siya. Either open niya yung database na naka-append and then i-output niya lang yung different data na meron doon. So, after nun, pag nag-add na tayo, may ma-output na record has been added. For edit naman, which is yung option number 2 natin dun sa program, ganun pa rin, meron tayong file stream, gagamit na tayo ng data 1. So, sa data 1 is, magkakaroon ulit tayo ng another database for temporary file. So, pag in-edit natin, dun muna siya pupunta, or pag minodify natin, yun yung i-open niya na file. And then, itatapon niya ulit dun sa database.txt once na na-edit na natin. So, ito naman yung flow niya. So, open natin yung database. And then, titignan natin if merong existing file nun. If wala, sasabihin niya file does not exist. And then, else, i-open natin yung data 1. So, yung database 1.txt. Yan. And then, doon natin ilalagay yung edited value natin. And then, after that,
i-output na natin or tatawagin natin yung data, which is yung ito, yung data daw na may laman na product code, product name, price, and product discount. So, pag hindi data or not data, end of file ang meaning ng EOF. So, pag walang data, or pag hindi yun yung laman ng data, anong mangyayari? So, yung primary key, which is yung gusto nating i-modify na product code, is equals to the product code na meron tayo dun sa data natin, sa database 1 natin, yung database na ito. So, ang gagawin niya is, mag-output lang siya ng mga value. So, product new code, then mag-accept siya ng user input, product name, accept siya ng product name, then next is product price and product discount. So, pag equal, dun sa product key na in-input ni user, and then dun sa product code na meron tayo dun sa database, accept niya yung records, and then mag-i-increment siya into 1. So, ibig sabihin, kung meron ka lang dun sa database mo na product na 1, pag nag-add ka, magiging na siyang 2, magiging row 3, row 4, row 5, hanggat nag-a-add ka ng record. So, if yung data is not end of file, or meaning, naka-open siya, hindi siya naka-close, i-accept niya yung in-input mo na values. Or else, i-output niya lang yung, or else ilalagay niya doon sa data 1 or database 1 yung laman ng mga in-input mo. Yan, yung mga minodify mo. And then, make sure na every ina-open natin yung database natin, i-close din natin siya para hindi natin siya na-override or hindi na sisira yung program natin na naka-open na siya, in-open mo ulit, parang ganun. Then, remove database.txt and then nire-rename naman natin siya into database.1. So, yung database.txt daw, ito database.1.txt is magiging database.1.txt na siya. Okay, so i-remove mo na muna yung database 1, database, and then mag-open ka ng temporary file which is database 1, dun ka nag-edit, and then yung laman na yung in-edit mo with previous values, itatapon niya ulit dito kay database.txt. Kaya kung mapapansin niyo doon sa folder, isa lang yung database na meron tayo. Nagre-rename lang siya, nagre-remove ng database na existing, and then nagre-rename siya ng bago. And then yung laman ng bagong database, itinatapon niya doon sa lumang database. Yan. So this one is shopping remove. So magre-remove naman tayo ng data, yung katulad ng ginawa natin kanina, nag-remove tayo ng products. So, again, magpa-prompt ka ng delete product. Pipiliin mo yung product key, kung ano yung meron doon sa options, kung anong product yung i-delete mo. And then, i-open natin ulit yung database.txt. So, pag walang database.txt, sasabihin ng program na file does not exist. Or else, i-open niya yung database.1.txt and then, kukunin niyo yung value. So, depende kung ano yung laman ng value na nandun, which is yung nasa loob ng database 1 mo, meron kang code, name, price, and product discount. And then, dito naman sa while loop, so kung meron tayo doon again na file, so i-compare natin yung input ni user and then kung ano yung value na meron tayo sa database para ma-delete natin. So, pag meron tayong product, pag nag-match yon yung value na gusto mo i-delete, so sasabihin ng system mo na product deleted successfully. Or else, nandun pa rin yung product sa database 1 mo na may laman na product code, product name, product price, and product discount. So again, i-close mo ulit yung database na dalawa, i-remove mo yung unang database, and then yung from database 1, ilalagay mo sa database.txt. Okay, so i-rename mo lang siya. So kaya, kahit nagkaroon tayo ng visible na database, 1.txt talaga dun sa folder, later on, i-rename niya yun as database 1.txt. Okay? So, pag wala itong nakita dun sa condition mo, kung wala siyang nakitang value, sasabihin niya is record not found. Kapag nag-type ka doon ng
value na hindi katulad ng product code. So, next one is list. So, ito naman is para makita natin yung list na nandun sa loob ng data natin. Database natin. So, open natin yung database natin, that text, and then magpa-prompt lang tayo ng message kung ano yung gusto nating makita, like product number, product name, price. And then, kukunin natin yung mga value na yon from data, which is yung database.text natin. And then, if meron tayong file doon, so i-output lang natin yung laman ng database na yon. Or else, i-close natin yung database na yun after natin i-click na exit. Then, next one is for the receipt. So, we have different variables with values again. So, meron tayong array or argument for code, array for quantity, and then character, integer, float, and magsisiot na tayo ng prompt, which is i-open natin ulit yung database. Titingnan natin kung may file na ganon. If wala, sasabihin niya na empty database, kung wala naman yung database natin. So, dahil nag-add tayo ng product, so pwede na tayo mag-place ng order. Yan. And then, hingi na tayo ng code kay user, which is yung array C, which is yung code. And then, hingi tayo ng quantity, which is yung code din, value from the user. And the next one is, titignan natin if yung I ba is less than kay C. Okay, yun dun sa input ni user. So, pag naglagay tayo ng value na same, sasabihin niya duplicate code, please try again. Or else, mag-i-increment siya, and then the output niya is, do you want another product? If yes, press Y, or else no. Yung ginawa natin kanina. So, pag yung choice ng user is Y, which is yes, babalik siya dun sa loop, then kukuha siya ulit ng value from the user. Then, if meron din tayo ditong for loop, na titignan niya if yung C na in-input ni user is equal ba doon or less than doon kay I, which is 0. Para makita natin yung lahat ng in-order ni user. So, dito na yung meron kayong i-compute. So, it is depend dun sa program ninyo kung merong computation na napunta. Pag recording lang, okay lang yun. Pero make sure nakikita din doon kung ilan na yung, kunyari, student record management system, ilan na ba yung student na meron doon. So, dapat nabibilang kung ilan yung student na meron doon. Either pwedeng ilan yung student na male, ilan yung student na female, or ilan yung first year, ilan yung second year, third year, and fourth year. So, dapat lagi kayong merong computation. So, gagawa kayo ng ganito, similar to this. Yan. Medyo iba nga lang yung magiging code niyo kasi iba naman yung menu, iba rin yung transaction. Pero mostly, gagamit kayo ng mga functions like void, and then kung ano yung class na ginamit nyo, and then kung ano yung function na gagawin within that class. Okay? So, nagets ba kung ano tong classes, private, and public? Ha? Gagawin nyo to, hindi ko to ituturo. So, project niyan, kaya aralin nyo siya. So, diniscuss ko lang yung code ko ngayon for inventory, pero iba yung magiging project nyo. So, you need to research how to create or how to make a system in C++. Kasi mostly, ito naman, tinuro na natin to. Yung switch, inaral nyo na last year, or last sem. Basta sa switch, kung ano yung nasa loob ng open and close parenthesis, dapat kung integer siya, dapat yung mga laman ng cases mo or case options mo is integer. Pag ito is character, make sure na naka-character yan. For example, ABC. So, dapat naka-A siya. Ganyan. ABC. Or kung naka-string siya, dapat string. So, kung ano yung character or kung ano yung data type na nilagay nyo dun sa loob ng
variable na yon, dapat yun yung laman ng cases nyo. And then, tatawagin nyo na lang sa loob ng cases kung ano yung method or functions na ginawa ninyo. Okay na ba yan? Okay na tayo?